want to go back sa mga moment na yun sa ating buhay. And sabi nga sa verse, no, na yung fellowship, no, natin sa Panginoon, yun po yung napakasarap na ating gagawin upang sa ganon, makafocus lang tayo sa Panginoong Jesus at mananatili lang tayo sa kanyang liwanag at yung presensya niya, yung salita niya. Yun yung magiging dapat natin na i-desire, mga kapatid. So, we're so blessed na muli ay we are gathered in one, as one, dahil yun po ang kalooban ng Lord, na tayo'y matamnan ng salita at i-desire natin nakatagpuin siya. And for sure, in this place, kasama natin siya at siya'y nagagalak sa atin, watching us right now, mga kapatid. Amen? So, tumayo po tayo. Tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praising you, Jesus, O God. Our Father in heaven, Lord, we acknowledge you today, O Lord. And we honor you and exalt you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, that you gathered us once again, O God, in this place, in your church, O Lord. And we thank you, Lord Jesus, that you give us this privilege, O God, to come with boldness, O God, to seek you. Thank you, Lord Jesus, for this blessing. Thank you, Lord, that we encountered you in our life, and that right now, Lord Jesus, hallelujah, we have the grace that you have given us. Thank you, Jesus, for the salvation, O Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your precious blood that is spilled on the cross, O God. Your precious blood that cleanses us, O God, hallelujah. And that, Lord, sa ginawa mo sa cross, you are not condemned, but you made us righteous. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you redeemed us from our sin, O God. Hallelujah. Oh, Jesus, you are the perfect Lamb of God. When you took away our sins, O God, hallelujah. Thank you, Lord, for the light that you have given us, that you brought us from the darkness and you bring us, O Lord, into your light. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. And forever we thank you, Jesus, sa ginawa mo sa aming mga buhay. Your love is incomparable, O God. It is immeasurable, Lord Jesus. And we humbly seek to you, Lord, right now. And we ask you, Lord, that the love, O God, that you have given us, hallelujah, ang siyang mamayari sa aming mga puso, Panginoon. Oh, Holy Spirit, we acknowledge you in our midst, O God, hallelujah. You are here right now. Manifest, O God, hallelujah. Pour out your spirit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father, that you are our Father and that we became your children. Thank you, Lord, for adopting us in your family. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We just want to love you tonight, Lord. We want to experience you tonight. Hallelujah. Oh, Jesus. We thank you, Lord. Cleanse us through your words, O God. Hallelujah. We thank you, Jesus, that tonight, Lord, ay makakarinig kami ulit, makakatanggap ulit kami, Panginoon, ng iyong mga salita, O God. And allow us, Lord, hallelujah, Jesus, na ang mga salita, ang mga mensahe mo ngayong gabi sa amin ay mag-penetrate sa aming mga puso, Panginoon. Oh Lord, cleanse our heart. Tonight, Lord, dalangin namin, Panginoon, nalinisin mo ang mga puso namin.
Lord, we believe that you are aware, Panginoon, kung anong mga nasa puso namin. You are aware, Lord, kung anong laman ng puso namin, Panginoon. And we allow you, Lord Jesus, to examine. Panginoon, we have our situation, Panginoon, and we believe, Lord, that you are aware, O God, and that right now, Lord Jesus, free our mind, our hearts, Panginoon. Anumang trouble na aming naranasan ngayon. May mga worries man, may mga fears man, O Lord, but then nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na ito lahat, Panginoon, ay papalitan mo ng kagalakan. Dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Panginoon, hallelujah. Lord Jesus. Lord Jesus, you are here with us right now, Holy Spirit. And we humbly ask your guidance, Lord, na pangunahan mo kami, Panginoon, sa gawain mo tonight. Most especially, Lord, ang magdadala ng iyong mensahe. We live his life to you, Lord Jesus. Continue, Lord, to use and anoint him, Panginoon. Open our hearts, our mind, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom, O God. Hallelujah. Upang sa ganun, Lord, ang iyong mensahe na mabitawan sa kalagitnaan, Lord Jesus, ay magrema sa aming pagbuhay. Hallelujah. O Lord, we pray to you, Jesus, na anumang ingay ang maririnig, O Lord, ng mga neighbors namin, Lord Jesus. Hallelujah. This noise will bring them blessings, O God. Hallelujah. It is a sweet melody, O Lord, in their ears, O God. Hallelujah. Magbigay sa kanila ng kalakapan. Hallelujah, Jesus. And Lord, we declare to you, Lord God, hallelujah, na lahat ng makakarinig nito, Panginoon, hallelujah, ay magkaroon ng pagbabago, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Because in you, Lord Jesus, ay walang imposible. In you, Lord, hallelujah, everything is possible. And we believe in your power. We believe, Lord Jesus, that you are a sovereign God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. That in this room, Panginoon, Lord Jesus, ay kasama ka namin, O God. Thank you, Lord, that you live through us, O God. Na ikaw ang mabubuhay, Panginoon, sa amin. And Lord, thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for having this heart, Lord Jesus, na laging nauuhaw sa iyo, Panginoon. And we desire, Lord, of your presence. We desire, Lord, of your guidance. Hallelujah. And Lord, tinataas po din namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng gagamitin mo tonight. Ang magte-testimony, Panginoon, ang gagamitin mo for offertory song sa music ministry, at ang maglilig ng mga prayers, so God, hallelujah, Lord. Maraming salamat, O God, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, O Lord, na binigyan mo kami, O God, ng opportunity, Lord Jesus, to serve you, hallelujah. And Lord, once more, we thank you, Lord, na sa buong araw, Panginoon, iningatan mo kami, and that, Lord, binigyan mo kami ng courage, O God, sa kabila ng pagod ng mga kapatid. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. They still choose you, Panginoon. They still choose you, O Lord, to seek you and to attend, Lord Jesus. Hallelujah. Ang makipag-fellowship sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, Jesus, Lord, and forever ka namin, Lord God. Pasasalamatan, Panginoon. Maraming salamat sa kalakasan, Lord Jesus, sa katagumpayan. We declare, Lord, na victory ng Panginoon. Hallelujah. Ang gawain mo tonight. And Lord, walang makakatigil, Panginoon. At walang makakahadlang, Lord Jesus, ng katagumpayan mo ito, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga buhay. At lahat-lahat, Lord, sa aspeto ng aming mga buhay, we declare victory, O God. Hallelujah. In Jesus' name, Lord, we speak your name only over this church. We speak your name, O God, in our life. We speak your name, O God. Hallelujah. Sa lahat ng sitwasyon, Panginoon.
samba. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Masaya mga kapatid niya. Dahil nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo magpasalamat. Nandito tayo sa testimony mga kapatid. Kung saan ihayag ang kapangyarihan at kapatian ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano natin na-encounter ang Panginoon at naranasan sa isang linggo, araw-araw, oras-oras, kung paano natin naranasan ang pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon dahil ihayag natin, huwag tayong maiya mga kapatid. Amen. Kaya unahan ko na kayo. Amen. Bless God. May babasahin ako mga kapatid dito sa John 14:27. Sabi ito, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo, mga kapatid. Kapayapaan ay nagmumula sa Panginoon na walang hanggan mga kapatid. Pero dito sa mundo, kung day off mga kapatid, nandun payapa. Matutulog payapa. Hindi mga kapatid. Babalik kung wala kang Kristo sa buhay mga kapatid. Kaya nandito tayo, binibigyan tayo ng repress ng Panginoon sa kanyang mga salita kung saan ito i-align tayo doon nagbibigay ng kalakasan mga kapatid at kapayapaan sa bawat paglakad natin mga kapatid. At hindi tayo binibigyan ng espiritu na kahinaan mga kapatid. Ito yung ibinagkaloob ng Panginoon na ang ating comforter, kaya ang tinawag comforter. Yun yung kasakasama natin mga kapatid na dapat kahit anong sitwasyon naranasan natin, mga financial, mga emosyon, mga relasyon sa pamilya at mga katrabaho, mga kapatid, dito nagpagbibigay ng kagalakan at kapayapaan ng Banal na Espiritu dahil sa yung comforter natin mga kapatid. Kaya papatuto ko mga kapatid, sa isang linggo mga kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil sa kalakasan, kahit anong sitwasyon sa labas, mga kapatid, alam nyo na, malamig dito. Pero sa labas mga kapatid, nandun yung trabaho natin, lalo sa field mga kapatid. Hindi natin inaasahan yung trabaho at mga kasama natin. Nandun yung talaga, nasa tabi mo lang yung gagamitin ng kaway. Pero yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, nahingin natin bawat pagpasok natin, pag-umpisa sa trabaho, bibigay ang mga kapatid basta magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat sa kalakasan at lagi yung araw-araw na biyahe napakalayo at saka yung trabaho mainit at nandun yung talaga yung hazard dahil nga yung heat stress na lalo sa taas magtatrabaho. Salamat sa mga Panginoon dahil binibigyan ng bawat isa, lalo na nasa area na alam niyo yung mga sitwasyon niyo ng mga kapatid sa area niyo. At salamat sa Panginoon. Ganon din sa akin, pinapasalamat ko sa kalakasan. Ganon din mga kapatid sa personal mga kapatid, kung saan papasalamat ako sa side ng misis ko dahil nandun yung suporta. Kahit anong sitwasyon, kahit anong mga nangyayari sa bawat buhay ko, alam nila, mga kapatid, nagpapasalamat ko dahil nandun yung suporta nila. Sa side ko lang mga kapatid, yun yung pinapanalangin ko na magkaroon sila ng kapayapaan, kagalakan, na magkaroon ng kahit yung suporta ba, lalo na nangyari sa sitwasyon ko ngayon. Pero dito sabi nga dito sa binibigyan ko kayong kapayapaan. Wala sa isip ko, pero ibinibigay ko na sa Panginoon. Siya na bahala manghipo ang kanilang mga puso, mga kapatid, dahil nararamdaman ko pero hindi ko inaano sa puso ko, nayaan ko lang. Kasi pag once nga tinanggap mo, in-entertain ko yung sitwasyon na yon na sitwasyon na yon,
lalo lang ako malulugmok. Wala ako sa gawain. Lahat reason ng mga kapatid. Yun yung pinapasalamat ko sa Panginoon dahil kahit ano man yung sasabihin, nandun yung kagalakan pa rin mga kapatid. Dahil nga, wala pa noon mga kapatid na yung sitwasyon ko na walang suporta. Kahit mula nung yung umpisa, yung buhay mag-asawa mga kapatid, bilang-bilang lang yung pagpunta nila sa bahay. 10 daliri, ewan ko kung mabilang, bilang pa mga kapatid. Kaya nagpapasalamat ko pa rin dahil meron yung ng isang pamilya, ng pamilya side ng pamilya ko na laging nandyan kahit na merong mga sitwasyon. At nagpapasalamat din ako dahil yun yung mga oras na yun at nandun yung lugmok sa sitwasyon mga kapatid, dinadala pa rin ako dito ng Panginoon. At hindi na yan ng Panginoon na ma-distract yung pagtatrabaho ko sa Maaden mga kapatid. Nandun pa rin yung kapayapaan at kagalakan. Yun yung pinapasalamatan ko sa Panginoon. Maglalakad, basta magtiwala tayo. Kaya nga, pag seek first the kingdom of God, yung sa ating buhay, nandun mga kapatid, yung kagalakan at nandun pa rin yung pagtitiwala natin sa Panginoon na may gagawin. Gagawin ang Panginoon sa pamilya ko na hipuin ng kanilang mga puso kasi yung mga nangyayari na ganung bagay mga kapatid na yung sitwasyon mo na wala ka man, hindi ka man la suportahan yung gagawin mo sa yung lugar na kagaya ngayon mga kapatid na walang bumibisita. Yun lang, yung pag bumisita man sa pilitan lang mga kapatid. Bilang pa mga kapatid. Yun yung pero yung may mga aral na nakuha ko doon mga kapatid na huwag magtanim ng sama ng loob at ipagkatiwala sa Panginoon. Dahil pag once na tinanggap ko yun, i-entertain ko, talagang malulugmok ako. Hindi ka ako makapag-concentrate sa trabaho, sa dito, o ano man yung mga kapatid. Nandun lang ako sa kwarto. But the grace of God mga kapatid, nandito ako, dinadala pa rin. Napakabuti talaga ng Panginoon na wag akong makipagbuno sa sitwasyon. Ayan natin ng Panginoon ng bahala yung pagkatiwala natin sa pagkatiwala ko sa Panginoon. At yung mga kapatid, pangatlo, marami yata akong mga kapatid, naipon. Mga kapatid, yung sitwasyon ko ngayon, yung sa financial mga kapatid na kung saan na nakakaranas, pero kabutihan ng Panginoon na yung ganung bagay mga kapatid na kagalakan na kahit yung mga naranasan na sa financial mga kapatid, nandun pa rin yung mga kapatid pagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang salita na siya yung provider natin na lahat ng ating paglakad ay hindi tayo pababayaan mga kapatid na siya alam niya yung pangangailangan ng bawat isa. Hindi pag yung sarili kong kakayahan ng mga kapatid, marami yung gagawin ko mga kapatid, mangutang, mag-loan. Pero purihin ng Panginoon dahil hindi inalaw ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na may plano, best na plano niya mga kapatid sa buhay ko. Dahil hindi naman ako bibigyan ng Panginoon ng sitwasyon na pahintulutan ng Panginoon ng mga sitwasyon kung hindi kaya yung higit na masubok ang aking kakayahan. Nangako ng Panginoon mga kapatid, lahat ng mga yun yung na lagi kong inaano na nai-remind sa akin na mula yung sabi ng dito sa Piring Prayer mga kapatid na dati akong nasa kadiliman mga kapatid, pero hindi pa rin ako pinapabayaan ng Panginoon. Pero nandito na ako na sa kaliwanagan na dinala yung aking pagyapak sa kaliwanagan, lalo na nakaparinig ng salita ng Panginoon mga kapatid.
Nagpapasalamat ako dahil marami rin mga nagagawa ko, mga kapatid, na hindi ko na nagagawa, mga kapatid, dahil nandun yung pagpapaalala lagi, reminder na meron tayong Diyos na makapangyarihan na yung kanyang salita ay buhay at makapangyarihan na kayang makapagbabago ng buhay ng bawat isa. Yun yung pinaparanas ng Panginoon sa akin, mga kapatid, kung saan hindi ako nagkakaroon ng doubt, yung pag-alinlangan na lumapit sa Kanya. Dahil pag once na magpag-alinlangan, hindi tutugunin ng Panginoon sa yung ating panalangin, mga kapatid. Dapat yung taos-puso. Nandun yung kagalakan, walang hadlang. Kasi pag maramdaman mo, mga kapatid, na yung kagaya na lang yung pagtulong, mga kapatid. Di ba, meron kayong kagalakan, meron yung sitwasyon mo na gusto mong magbigay, magtumulong, gano'n. Kung meron yung humahadlang, huwag mo nang gano'n, parang magkakasala ka lang. Pero yung nandun yung masayahin ka, mga kapatid. Nandun yung, mga kapatid, yung banal na espiritu sa'yo, na laging nagko-comfort sa'yo, kahit man na ganun yung sitwasyon. Yun yung pinapasalamat ko, mga kapatid, na lagi niya akong nagabayan, lalo na sa trabaho, mga kapatid, na hindi natin inaasahan, mga kapatid, na mayroong mga makakasama sa trabaho, lalo na sa mga nakakataas sa akin, mga kapatid. Nandun yung mga kapatid, sunod lang, basta hindi unsafe yung trabaho, sunod lang, mga kapatid. Pero pag unsafe, na, mga kapatid, doon na ako magrarap. Yun yung mga kapatid, itinuturo ng Panginoon na meron yung pagpapakumbaba, pagpasako. Kailangan natin na wag natin lagyan ng boundary yung bawat isa katrabaho, nakakasama, dahil yun yung hindi maganda na maipapakita. Kasi pag once pinili ko yung makakasama ko sa trabaho, yun yung meron yung may comment mga kapatid na bakit mo ayaw, may mga question. Pero yun yung binibigay ng Panginoon sa akin na aral na kailangan ko na magkaroon ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon, salamat po sa gabing ito, at natin sa meron tayo Diyos na makapangyarihan na ating sandalan. Pag ibinigay natin ang mabigat, yung pamatok natin na mabigat, mga kapatid, ang pamatok ng Panginoon ay magaan, mga kapatid. Magaan na dalhin. Ang saya, di ba? Lalabas tayo dito. Ang saya, magpagsalamuha tayo dito. Ang saya, walang kabigatan, di ba? Dahil nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Dito tayo tuturuan. Dahil salam po. Kung sino pa yung, pwede dito, o mayroon ng kakanta. Dahil marami na yata akong nasabi. Praise God. Purihin ng Panginoon. Amen. Kung galing sa ato. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Diyos, sa pagalakan ng makasama namin kayong muli. Hallelujah. No, unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa safe and sound na pagbiyahe ko pabalik dito sa Jubil. No? Ganyan po kabuti ang Panginoon at gumamit siya ng mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Hallelujah. No? Mabuti si Lord, bakit kamo? Hallelujah. Dahil gumawa siya ng kaparaanan para hindi maghintay ng matagal ng mga kapatid. At nakadalo pa sila sa music devotion, no? So, yung kaparaanan ng Panginoon, minsan hindi natin, alam niyo yung alam mong may dumating na sitwasyon na na-delay, no? Pero ang Panginoon gumagawa ng teka lang dyan, mag-evangelize ka muna sa mga kasama mo dyan habang naghihintay kayo ng susunod na flight. Sa madaling salita, na-delay po yung biyahe, but the Lord is good, no? Hallelujah, dahil nakabalik kami ng
kaya pa ligtas sa kanyang panambahan, no? Sa aming pagkukwentuhan nga, sabi ko, Kuya Nils, kinuha lang natin ng 15 minutes yung yung airport to Panambahan. Purihin ng Panginoon dahil napakasaya na pag si Lord yung pinag-uusapan natin, no? Pag yung kabutihan ng Lord ang pinag-uusapan natin. Kaya talagang mabuti talaga si Lord, mga kapatid. Subukan nyo ang Panginoon sa buhay nyo at mararanasan nyo to. So, isa pa sa pinagpapasalamat ko, no? Hallelujah, yung ang aking pagbabakasyon, no? Yung isang buwan, very fruitful po, mga kapatid. Hallelujah, no? Dahil well provided ni Lord, no? Hallelujah. At the same time, no, yung blessing na alam niyo yun, na nakagalakan sa puso na hindi mo talaga mawari o alam niyo yung may paliwanag na yung pasasalamat sa ating Panginoon, no? Hallelujah. Dahil ang Panginoon, pagka naglingkod ka sa Kanya, marami siyang gagawin, no? Kaya yung unang isang linggo namin sa Pilipinas, sa pagating namin, hallelujah, ang unang blessing na pinagkaloob ng Panginoon is yung, dahil nagbabalak nga kami ni Mrs. na puntahan namin sa Canada yung anak namin na nandoon. But ang nangyari po kasi, na-deny po yung namin, yung application namin. So si Mrs. lagi siyang, nung nandito siya, lagi siyang nananalangin na sabi niya gano'n, Lord, kailan ko kaya makakarga yung apo namin doon? Sabi niya gano'n. Layo-layo kami. Sabi niya, yun ang panalangin niya. Tumugon ng Panginoon, mga kapatid, no? Kasi wala po kaming kaalam-alam. After 2 days ng bakasyon namin, dumating po yun. So, na-surprise po kami. Hallelujah. Talagang hindi maipaliwanag na kagalakan yung pinagkaloob ng Panginoon. Kaya lubos-lubos yung pasasalamat namin sa Panginoon. Hallelujah, dahil nagkasama-sama kami, buong pamilya. Ang wala lang po doon is yung panganay namin, dahil nga nasa biyahe siya. That time, yung panganay naman namin, nandun sa Canada. Hallelujah, dahil doon po yung destino ng nila ng barko nila. Pero salamat din dahil may communication, no, yung internet. Hallelujah, para na rin namin siya kasama dahil naka-online siya. Then, nung araw ng Miyerkules na yun, dun sa community namin, no, naimbitahan po yung inyong lingkod sa isang Bible study na ginaganap doon. So, nakasama ko si Mrs. doon, na ipatotoo niya ang kabutihan ng Panginoon, no? Kasi ang akala nila, pumunta lang si Mrs. dito para yung, alam niyo yung mamasyal, gano'n. Pero, ang patotoo ni Mrs. is yung kung paano niya naranasan yung kabutihan ng Panginoon, yung maglingkod dito sa kanyang kupasan, kung paano siya nagamit, na hallelujah, dahil ni sa inagap, hindi niya inisip na yung makakatayo siya dito sa pulpito, no? Hallelujah. Niloob lahat ng Panginoon yun. Kaya, yun yung testimony niya doon sa mga kapitbahay namin doon, no? Kaya, salamat kay Lord dahil blessing po yun, no? Hindi po natin dapat na ikahiya, no, ang Panginoon, no? Kaya yun po yung isang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon, no? Then nung dumating yung araw ng linggo, dahil nga umuwi po ng Bicol yung anak ko na nagaling ng Canada, no? Pumunta po sila dun sa bahay nung asawa niya, nung husband niya, dahil taga Bicol po yun, taga Naga. So ay pag-communicate po ako kay Joey. Si Kuya Joey po, kung inyo pong dati po siya nandito bago siya nag-for good, isa po siyang magiting na taga-sundo rin, no, ng mga kapatiran. From Kubar po yun. Nanggagaling pa siya ng Kubar, pupunta rito, lahat ng madadaanan niya, isasama niya rito. Pagtaas ng gawain, kung sino yung mga ihahatid, naghahatid po yun. Kasi napakasipag po ng ating kapatid na yun. Nasa Pilipinas na po siya, for good po siya, no? Na nakasama ko po siya dun sa Amadeo, no? Dahil meron po tayong panambahan doon, no? Yun yung pinaka-main ng Soul Philippines.
Hallelujah. Si Pastor Ray po ang ano doon. So bago po naganap yun, nag-message po si Pastor Ray sa akin na susunduin kami. Sabi ko, wag na po dahil ang Kuya Joey, may sasakyan din po, kami na lang po ang pupunta dyan. So sa madaling salita, nakilala ni Kuya Joey si Pastor Ray, si Sister Brenda, yung asawa niya, at yung buong mga kapatiran doon. So naranasan niya yung kagalakan doon. So hindi yung sinasabi na lugar, yung layo. Dahil kung dito lang, from Cobar to Jubel, no? Marami namang gawain doon, pero pupunta siya sa Jubel. So ganun din ang naganap doon sa Pilipinas, no? Kaya ako yung papasalamat sa Panginoon dahil hindi yung, alam niyo yung kung nandito ka na sa Pilipinas is wala na yung communication sa bawat kapatiran, no? Ang Panginoon po ang gumawa ng kaparaan na nun. Kaya masayang-masaya po ang Kuya Joey noon dahil nakasama po namin siya, tapos nakilala niya ang pastor ay mag-asawa. Buong maghapon, magkakasama po kami sa gawain ng Lord. Hindi po yung pasyal dito, pasyal doon. Ang pinuntahan po namin is si Lord. No? Ngayon po siya kabuti ang ating Panginoon. So, after po noon, dahil eleksyon, pagtaas ng eleksyon ng gabi yun, tamakbo naman kami ng Bicol, mga kapatid, no? Hallelujah. Napakabuti ng Lord dahil yung pagtakbo namin sa Bicol is para sundin namin yung aking apo at yung aking anak doon para pabalik. Hallelujah. Pero gumawa ng kaparanan ng Panginoon, ang isang kapatiran pa rin ang nakasalamuhan namin doon, buong pamilya, ang pamilya ng Kuya Nils. Si Ate Jessa po. Nakasama rin po natin siya rito dahil matagal din po siya nagtrabaho rito sa Shipa, no, Hospital. Hallelujah. At dumadalo rin po siya rito sa gawain, no? Hallelujah. So, nagpapasalamat ako kay Lord. Bakit? Kasi, alam nyo, from Makati to Bicol, ang layo po nun. 12 hours, no? Hallelujah. Very fruitful po dahil, alam nyo, yung isang kagalakan, yung makakasalamuha mong muli, yung kapatiran na, alam nyo yung nag-for good, na hindi lang tayo dito magkakasama. At the same time, no, pag uwi natin sa Pilipinas, alam niyo yung ginagawa ng Panginoon, nasa isang lugar, no? Yung makausap ko yung mga biyanan ni Kuya Nils, no? Masaya-masaya sila, napakasaya nila. Kinukwento si Kuya Nils, kinukwento si Kuya Nas, dahil nakarating din si Kuya Nas doon. Halaga nung dedication ni Judah, nung nag-isang taon din siya. Kaya, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Yung naging mga pagbiyahe namin dahil meron din mga nakausap ako doon na alam niyo yun, na nung minsan na-invite ako sa ganitong gawain, ang sagot ko po noon is walang oras, walang time. No, dahil meron po ako nakausap doon na sabi niyang gano'n, yung mga ipag niya na narito sa Riyadh is mananampalataya at ini-invite sila mag-asawa, no? Ang sagot nila is busy sa trabaho, no? Dahil sa gobyerno sila from Monday to Friday, busy. Pagdating ng Sabado at Linggo, gawaing bahay naman, hallelujah. So doon po, hallelujah, ay nai-testimony ko po sa kanila na ganun din po ang pangangatwira ko nung araw. Ba't napakabuti ng ating Panginoon? Bakit? Kasi ang Panginoon, inabot niya po ang inyong abang lingkod. So ganun din ang gagawin sa kanila kung bibigyan lang nila ng oras ang ating Panginoon. At kung nais nila na makilala ang ating Panginoon, dahil sabi ko sa kanila, na walang ibang tagapagligtas sa atin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi ang mga dinadaluhan ninyo na, although hindi man nila maintindihan yun, alam niyo yung patotoo na kung paano tayo inabot, kasi ganun din tayo nung araw. So, yun yung bakit tayo dumadalo rito. Ano ba yung natututunan natin dito? Ano ba yung sinasabi na magandang balita? No? Hallelujah. So, ganyan din po ipinatotoo ni Apostol Paul ang kung paano niya ginagampanan yung mabuting balita sa mga kaluluwang igit na nangangailangan at hindi pa nakakilala. So, yun po yung purpose natin mga kapatid. Kaya, yun po yung pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil yung pagpunta mo sa isang lugar, no, hallelujah, meron dadalhin si Lord sa'yo. Ngayon, paano mo tatayuan? No? Paano mo ipapakilala ang Panginoon sa buhay mo? So, yun po yung napaka-importante ron, napakahalaga, no? Na si Lord ang dapat na mapapurihan, hindi yung mga
sarili natin, no? So yun po yung isang patotoo ko sa inyo mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya nung pagbaba namin uli, pabalik ng Makati, no? Tuntuhan na naman yung mga kapitbahay, yung community, no? Then, pagdating namin, Bible study na naman, no? Tapos, na ano nga sila, dahil nga, after a week, paalis na ako, yun, na pinag-pray over nila ako, sabi ng gano'n. Dahil, ang patotoo ko sa kanila is, dito sa Saudi, hindi lang trabaho, no? Yung araw-araw na gawain sa ubasan ng Panginoon, no? Yung buong isang linggo, hallelujah, is tuloy-tuloy. So, sabi ko sa kanila, magpatuloy lang kayo, mga kapatid. Then, yung lugar natin ito, ipanalangin yung mga hindi pa nakakilala, yung talagang ini-invite mo, tapos pero talagang sige, ganun lang, no? Hallelujah. Sabi ko, huwag kayong mapagod. No? Lagi ninyong iluhod sa Panginoon yan dahil malapit na dumating ang ating Panginoon. So mga kapatid, yun po yung patotoo ko sa inyo, no? Na pagka tayo ay hindi ko naman kayo inaano na pag nagbakasyon kayo, ganito ang gawin ninyo, no? Kusa po magpo-flow sa buhay natin yung mga kapatid. Kusa yan. Basta si Lord, naglilingkod kayo kay Lord, tapos sa lahat ng gagawin ninyo ay ibibigay nyo kay Lord. Kusa yan mga kapatid, kaya purihin po ang ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa buhay mo. Dahil yung sabi niya sa kanyang salita mga kapatid, whether we order it, whatever we do it to glorify our God, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa patutunan mga kapatid dahil yung bawat ginagawa niya may purpose mga kapatid. Lahat tayo may purpose na bakit natin nagagawa dahil ginagabayan tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon mga kapatid. At may kakanta. Kailangan ko na rin. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. So bago po ako mag-alay ng papuri sa ating Panginoon, meron akong isang verse na gustong ibahagi sa bawat isa na matatagpuan sa Genesis chapter 15 verse 1. Ang sabi po dito, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Let us take note po na itong time na to, hindi pa po nababago yung pangalan ni Abraham. Hindi pa po siya Abraham, Abram pa po siya. And hindi pa nangyayari yung mga promises ng Panginoon. But, may isang bagay po na sinabi dito ang Panginoon, do not be afraid. Abram, I am your shield, your exceedingly great reward. So, nakamtan po ito ni Abraham dahil po sa kanyang obedience. So, sa ating po paglakad sa ating Panginoon, let us look doon sa reward. Dahil ang reward po ng ating paglakad sa ating pananampalataya ay ang ating Panginoon. Amen po. Maraming mga hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod. Lagi kong ikiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Mahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Asang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Lubusan ang dilim, ang buhay na laan, para lamang sa iyong
kaluguran. Hindi man kita kayang higitan at laging susubukan ibigay sa'yo ang pinagkamainan. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano man danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Amen. Ang Panginoon po, ang aming gantimpala. Praise the Lord. Praise God. Yes, praise God. Hallelujah. Palakpakan natin muli si Kuya Bilmar sa magandang boses na binigay para sa atin sa kanyang offertory song. And praise God and thank you Lord na binigyan na rin ako ng opportunity and trabaho para sa kanya sa pagtayo ngayon sa pulpito. And this is the first time na mag-exhort about giving. Amen. So, thank you Lord. Amen. Praise the Lord. So kung tayo mga kapatid, may trabaho tayo sa kanya-kanya nating company, ang pagtayo dito sa pulpito is trabaho din natin para sa ating Panginoon. Amen. So for my first time na pagtayo, this is my provisionary, but provisionary work to God para sa Panginoon. Pero gagawin natin ang lahat para ma-regular sa pagtayo para sa mag-exhort. Amen. So, sa portion na tayo na yun ng giving. So, what is giving? So, alam na natin ang giving. Maraming meaning yan. Hindi lang sabi na sa financial, but giving is also in action, Amen. from emotion also, from love. So, maraming paraan ang ginagawa, ang meaning ng giving. So, what kind of giver are you? Ano ba tayo ng mga giver? Paano ba natin ginagawa? Sa pamamaraan, anong pamamaraan? So dito tayo mag-focus sa Acts 20:35. So nandito pa pala ang one. Yun, sa gilid ko yan. You. Ibaba mo lang. Gilid ko. Ito. Amen. So dito tayo sa Acts na naglagay ako ng verse na Acts 20 verse 35. So what is Acts 20:35? So ito sa Acts 20:35 sinasabi dito, remember the words of the Lord Jesus that He Himself, it is more blessed to give than to receive. So this is, amen. So this is quote din ito, it is more blessed to give than to receive. So sa palagay ninyo, ano ang ibig sabihin nito? It is more blessed to give. So ibigay ko sa inyo ang full context ng Acts 20:35.
35. So dito sinasabi, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Amen. So kagabi nagkaroon tayo ng music devotional online. So maganda din yung topic kagabi is about giving, abundant in thanksgiving to God. But the context there in 2 Corinthians chapter 9, 12 to 15, it's all about the ministry. So bilang kung paano tayo nagbibigay sa ministry, sa church. So yun ang context kagabi. So ngayon ito, ang context dito is about the speech of Paul. Si Paul, nagbigay siya ng speech sa mga elders sa church ng Ephesus bago siya mag-take off doon sa lugar na yon sa Ephesus. So, nag-speech doon si Paul sa mga elders. So, anong sinasabi ni Paul doon sa mga elders? So, it will emphasize, sinabi ni Paul sa mga elders, the verse as a reminder that it's important to be generous and help those who need rather than solely focusing on our desire in one. So sinabi ni Paul na mas maganda na magbigay tayo sa nangangailangan na makaya kung ano makaya natin na ibigay. But remember, may mga tao na nagbibigay, may sinasabi doon kanina sa quote, what you give is what you receive. Pero may mga tao nagbibigay, nag-expect kung ano yung makapalit. So ano yon? Sino yung mga tao na yun sa labas? Number one there, mga politicians. Di ba? Nagbibigay sila, alam ng mga politicians kung ano yung mga kapalit para sa kanila. Anong kapalit? Boto. So yun. Yun ang kapalit. So, amen. So hindi natin sila kasama kasi sa labas sila. Amen. So number 2, so yun nga sa number 1, kailangan magbigay tayo sa mga nangangailangan sa maabot ng ating mga kaya. Number 2, sinasabi din ni Paul sa verse na to, it emphasized the value of selflessness and serving others, which is a central theme in Christianity. So as a Christianity, kailangan mangibabaw din yung value natin, yung attitude natin, yung moral natin, na mag-serve tayo sa kapwa natin, sa ibang tao, sa mga nangangailangan, lalo na dito sa mga kapatid natin, kung sino nangangailangan na mayroon tayo, magbibigay din tayo sa mga kapatid natin. Hindi lamang sa pamilya natin, hindi lamang sa mga kakilala natin, kundi din sa mga kapatid natin dito sa ministry. So number 3, sinasabi pa rin ni Paul na it is more blessed to give than to receive is attributed to Jesus. So bakit attributed to Jesus? So mamaya doon natin mababasa sa reflection, malalaman kung bakit attributed to Jesus ang giving. And is believed to convey the idea that those who give without expectation of reward will be rewarded by God. So kung nagbigay tayo na hindi tayo nag-expect, ang expect na lang natin na may reward from God. So we will not expect na magbibigay din ng material para sa atin kung material din ang ibibigay natin sa kanila. So kagabi nga sinasabi ko doon na God loves the cheerful giving. So mas minamahal ni Lord yung mga taong nagbibigay na may kagalakan. So doon din kagabi sa nakot ko kagabi sinasabi ko, God will resupply for those who giving more. So kung nagbibigay tayo ng sobra, huwag natin isipin na mawawala na tayo dahil si Lord na ang magre-resupply niyan para sa atin. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. So next, so sinasabi ni Paul na Paul emphasized the importance of helping the weak and vulnerable. So importante na makatulong tayo sa nangangailangan, sa mga mahina, rather than seeking personal gain. Yun nga sabi ko kanina, magbigay tayo, tumulong tayo, pero huwag tayo mag-expect na kumuha sa kanila. So yun ang hindi maganda. He reminds the elders that he had worked hard to support himself and his companion. So sinasabi ni Paul doon sa mga elders na magtrabaho kayo, na suportahan din ninyo ang inyong sarili, at na huwag ninyong pabayaan ang inyong sarili. And of course, sa mga kasamaan,
sa church, sa mga kapwa niya elders, rather than relying on others to provide for them. So kaysa umasa tayo sa nagbibigay sa atin, kaya yun ang mas maganda magbigay tayo kaysa umasa tayo na magbibigay, nabigyan tayo mula doon sa labas. So yun nga, alam natin sa sitwasyon ngayon natin sa Pilipinas, marami ang umaasa sa ayuda. So di ba, yun ang sinasabi nga na rather than relying on others to provide for them. So by doing so, he had set out an example of selflessness and generosity that they should follow. Then next, it is more blessed to give than to receive. So this is the quote na ginagamit lagi. So tayo mga kapatid, aside from financial, ano pa mga ibang bagay na hindi natin nakakalimutan na nagbigay tayo. Siguro mayroon naman tayo kanya-kanya na ginawa na nagbigay tayo aside sa financial. So for me, ito lang ang ma-share ko. Doon sa Pilipinas, mahilig ako may mga blood donation. So blood donation is giving. So pag nag-donate tayo ng dugo, hindi tayo nag-expect niyan. Ang iniisip natin, pag nag-donate tayo ng dugo, mare-replace yung blood sa katawan natin, malilinis siya. So yun, pag nag-donate tayo ng dugo, nakakatulong pa tayo. So we are giving, nakakatulong tayo doon sa mga nangangailangan ng dugo. And then, the reward from God is magiging maganda yung katawan natin. Magiging maganda yung kalagsugan natin dahil nare-replace yung circulation doon ng dugo natin. So doon sa pagbibigay ng dugo, alam mo doon sa Pilipinas, gusto ko nga every 3 months magbibigay ako ng dugo doon eh. Kasi yun talaga yung pinakakuan ko doon na kung saan may mga blood donation, pumupunta ako. Hindi, may mga grupo kami na OFW organization sa city namin. Ako din doon yung vice president. So ang ginawa ko doon, kung sino gusto mag-donate. Kasi every barangay yun, 27 barangay, may mga OFW organization. So in-organize namin yun. So nagkuhan ako doon na kung sino gusto mag-donate ng dugo, kukontakin namin yun kapag ang provincial hospital, mga pasyente na nangangailangan ng dugo. Yung mga OFW, kinukontak namin yun kung sino yung type doon. Yung type ng dugo, yun kinukontak namin para mag-donate ng dugo. So yun ang isang bagay na giving na nakakatulong kami without return na hindi kami ko. Basta yung makatulong na kami na makasave kami ng buhay ng tao. And then pangalawa is, noong time ng pandemic, nagiging frontliner ako doon. So kumbaga, ginamit lang ako para mamigay kami ng mga tulong doon sa mga tao. Kasi lockdown na yun eh. Wala na may mga lumalabas. So kami lang ang kinukuha doon para mamigay ng mga pagkain sa mga bahay-bahay na yun. So kumbaga, ginamit kami to give to others. Yung nakatanggap, sinasabi nila kaagad na, "Thank you, Lord." So isang pamamaraan yan ng giving na ginamit tayo para yung binigyan natin, magpapasalamat sila sa Panginoon. So in giving, there is a way na magbabalik ka agad ng pasalamat sa Panginoon. So yung binigyan natin, nagpasalamat sa amin at nagpasalamat din sa Panginoon kasi at the time ng pandemic, marami din talaga ang bumabalik loob sa Diyos ng time na yon. Amen. So proceed tayo. Sa next is insights and reflection, yung pananaw natin at paglalarawan doon sa verse na yun na 20:35. Number 1 is the value of hard work. So the value of hard work, dito sa Acts 20:35, sinabi ni Paul, hinighlight dito na Paul at the importance of hard work and perseverance. He reminds the elder, so nag-remind sa elder na magtrabaho para isuportahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga kasama at hindi lang mag-rely doon sa ibibigay. So nagre-reflect din ito in a biblical emphasis on the value of hard work and dignity of labor. So the value of hard work is emphasizes sa value of dignity of labor. It is also remind us that we should be willing to put in the effort and energy required to serve others. So kailangan pag nagbigay tayo sa iba, magkuhanin tayo ng effort natin sa pagbibigay.
Hindi lang na may kinuha ka sa iba, tapos binigay mo lang din sa iba para makilala na ikaw ang makilala. So kailangan mag-exert din tayo ng effort natin. Amen. So number 2 is the call to help the weak. So ito yung sinabi din ni Paul doon sa mga elders na kailangan at importante talaga na matulungan yung mga nangangailangan, yung mahina. Alam mo kasi yung katulad sa atin, yung justice system natin is inequality. Yung justice system natin para lang sa mayayaman. So kailangan, yung mga hirap pala, naiwanan sila sa justice system. So kailangan, kung may kaya naman tayo, advice doon sa mga nangailangan about sa justice system, sa mga mahina, so magbigay din tayo ng tulong sa kanila. Amen. So yun ang sinasabi dito ni Paul, that this reflect the biblical idea that we have a responsibility to care for those who are in need and to work for justice and equality. Amen. So next is the joy of giving. So yun nga, God loves for a cheerful giving. So the joy of giving, sa anong pamamaraan? So it emphasizes the idea that giving can bring joy and fulfillment to our lives. So yung pagbibigay natin na may kagalakan, nagiging masaya tayo, pero mayroon din namang fulfillment sa buhay natin. Fulfillment is yung may nagawa tayo, may natupad tayo, na naibigay natin o naitulong natin sa kapwa natin. So this can be a source of deep joy and gratitude. It can also strengthen our faith and our sense of connection to others. So pagbibigay ng may kagalakan, ito yung pagbibigay din ng kalakasan sa ating pananampalataya at pagkapuruan natin ng deeper connection sa ating Panginoon. Amen. So next is the example of Jesus. So bakit nakalagay dito is example of Jesus? Kasi dito nga, di ba, si Jesus, in Acts 20:35 reminds us the example of Jesus who gave His life for us. So yun ang giving. Ang giving na yung binigay ni Jesus yung buhay niya para sa atin upang mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. So sacrificial love and service are the ultimate model of selflessness and generosity. Amen. So next is, maliit konti lang to. Next is leading by example. So leading by example, so sabi ni Paul Jesus, the power of personal example, his life was a living demonstration of teachings of Christ. So yung mga leader, dapat sila yung magiging God example, leading an example sa church or sa ministry, not only in ministry but for the family, for the community. So in leadership, actions often speak louder than words. In Paul underscored the importance of aligning our conduct with the principle we preach. So in a leadership, hindi lang sabi na magkaman ka lang na magkaman. Ikaw na leader, ikaw din ang gagawa. You are the leading by example. Amen. So next is laboring to help the weak. Laboring to help the weak, the purpose of laboring according to Paul extend beyond personal gain. It is meant to actively assist and support the weak. This aligns with the essence of Christian service, where our efforts are directed towards the well-being of others, especially those in need. So laboring to help the weak. So ano ba pagkatin nito? Magtatrabaho tayo para lang ibigay sa iba? No. Laboring to help and to help the weak. Kung halimbawa, yung mga nangailangan, hindi lang naman sa financial sila nangailangan, kundi may mga bagay-bagay sa nagawain nila na doon tayo pwede tumulong. Yeah, pwede tayo tumulong nila sa financial, kundi may sarili silang pwedeng gawin na hindi nila kayang pwedeng gawin, doon tayo pwede tumulong to give our action or our knowledge para sa kanila. So that is giving also. Next is remembering Jesus' words. So ano dito we are remembering Jesus' word. Sinasabi, Paul anchors his exhortation in the teaching of Jesus. This underscored the authority of Christ's words and the significance of incorporating his instruction into lives. It is emphasized the continuity between the teaching of Jesus in the apostolic ministry. So sinasabi dito ni Paul,
sa pag-exhort niya. When we exhort in teaching about Jesus Christ, kailangan humiling tayo o manalangin tayo na kailangan kung ano yung instruction, kung ano yung mga words in the gospel, yun lang ang sasabihin natin. Huwag na tayo lumabas doon sa mga words na yun, sa mga Bible o mga verse na sinasabi. Next is leadership and service. For example, highlights the inseparable link between leadership and service. Sabi niya, true leadership in the Christian context involve sacrificial service for the benefit of others. So, ang totoong leadership sa mga Kristiyano, ito, kailangan mag-sacrifice tayo ng pagbibigay ng service. So, sabi nga, giving is not only financial, kundi service din. So, katulad nito, we have Thursday service. So, kailangan tayo na tumatayo dito. Giving din ito, katulad nito, pag sa instrument ka, giving din ito, ginagawa mo yung kung ano yung talent mo, this is the giving, para magkaroon ng kagalakan ng bawat worshipers. So in Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. So, give and it will be given to you. Magbigay dahil may babalik din para sa iyo. So, a good measure, kung ano man binigay mo, wag mo yung isipin kung ano yung kadami. Basta nagbigay ka na galing sa puso mo. So, for the measure you use, it will be measured back to you. At alam natin, babalik din yan para sa atin, na ibibigay din ni Lord para sa atin. So, next is Matthew 20:28, sinasabi dito, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So, dito nga si Jesus Christ, na binigay niya sarili niya para sa atin is to give for us, para sa pangkalahatan, para niligtas tayo sa ating mga kasalanan. And then overall, in Acts 20:35 is a reminder that as Christian, na tayo mga Kristiyano, we are called to serve others and to be generous with our time, resources, and talents. It emphasizes the importance of selflessness in giving and encourage us to follow the example of Jesus who gave His life for us. Amen. So as a Christian, we must follow who is Jesus, that Jesus gave His life to us. So tayo na mga Christian, tayo mga worshipers, kailangan gagawin din natin ang lahat to give our praise and worship to God, na patuloy tayo mananampalataya para sa Kanya. And lastly, Acts 20:32, at ngayon ipinagkatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya, makapagpatibay ito sa inyong pananampalataya at magpagbigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng tayo itinuring niyan sa Kanya. Amen. So, ang pagbibigay is ang pagkakaroon tayo ng pakitiwala sa Diyos na ang salita niya ay isang biyaya para sa atin na mga anak ng Diyos. Amen. So, additional, in our daily lives, kung i-apply natin sa ating personal life and our daily life, leadership and service, Acts 20:35 says, challenges us to evaluate our leadership roles, whether in the family, so sa pamilya, sa trabaho, sa community, and consider we actively serve and support others. So leadership, practicing generosity. Jesus' words invite us to cultivate a lifestyle of generosity. This goes beyond material possession and extend to giving our time, attention, and love to those around us. So always we practice our generosity to others every time. Sa trabaho man natin, sa kasama natin sa trabaho, sa pamilya, and our fellow worshipers. Finding joy in giving. So paano natin mahahanap ang pagbibigay? So kung ngayon, kung hindi tayo masaya kasi wala tayong ibibigay, kasi wala pang sahod, so paano natin mahanap yung joy natin sa giving? Embracing the principle that giving is more blessed than receiving, transform of our perspective
on happiness. True joy is discovered in simplest acts of kindness and generosity. Amen. So 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusa nagbigay ng may kagalakan. Yung nga sabi ko kagabi doon sa Music Divisional, kung may 5 real ka na lang, 5 real na lang naiwan sa bulsa mo, sabi nga ni Kuya Las, sa kanya nga 1 real na lang. So 5 real na lang naiwan sa bulsa mo. Tapos during giving, so ibibigay mo ba yan or hindi? So dahil kung galing talaga sa puso mo, ibibigay mo talaga yan. Kahit 5 real, kahit 1 real. Yun nga sabi kagabi ni Kuya Nas, na sa personal na nangyari sa kanya, 1 real, ibibigay niya talaga. Kasi kusa na yun ang galing sa puso na, sa puso niya na nagdidictate sa mind natin. Na ibigay natin yan para sa Panginoon. Amen. And next, last na 2 Corinthians 9:6, tandaan ninyo ito, ang nagtanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Amen. Yes, alam mo mga kapatid, tayo ay nagtatanim tayo ng marami para sa Panginoon. Kaya asahan natin mga kapatid, aani din tayo ng marami mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. So, panalangin muna tayo. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, sa pagbibigay mo ng opportunity para sa akin, Panginoon, at para sa congregation na to, Panginoon, to share my knowledge and wisdom. But this is the word, this is the provisionary word from you, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na you are guiding me, Panginoon, kung ano ang lumabas man sa akin mga bibig, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay nagbibigay, Panginoon, kalaman sa bawat isa. At ang pagbibigay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, not only in financial, Panginoon, but in our talents in action, Panginoon, na ma-share namin, Panginoon, sa bawat mga anak niyo, Panginoon, upang ang bawat anak niyo, Panginoon, ay magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, ang mga biyaya, Panginoon, na binigay niyo sa amin, Panginoon, ay amin ito, Panginoon, ibabalik sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that you will supply the blessing to us, Panginoon, na siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Hallelujah, Lord. At ang mga biyaya na ito, Panginoon, na aming mabibigay, Panginoon, ito ay makatulong, Panginoon, sa ministry, sa sanctuary, Panginoon, sa bawat ministry, Panginoon, na kumikilos, Panginoon, sa mga gawain, Panginoon. Lord, dinadalangin namin sa inyo, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa inyo, Panginoon, ang papakumbaba, Panginoon. Ibuhos niyo pa, Panginoon, with a shower, Panginoon, ang blessings, Panginoon, sa sanctuary na ito, Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay puspusan niyo, Panginoon, ang biyaya, Panginoon. Patuloy ng biyaya na ibibigay sa kanila, Panginoon, that they will share to others, Panginoon. They will share, Panginoon, sa sanctuary na ito, Panginoon, at sa bawat ministry at sa mga bawat kapatid, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay mapagbigay ng kagalakan, Panginoon, in return to you, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat muli, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay aming pinasalamatan at pinabalik sa pangalan ng iyong anak na si Kristo. Amen and amen. Hallelujah.